sitio sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, hindi hayop ang nakakadena, kundi tao. Ang babaeng nakakadena, hubot-hubad at pirming nakatulala sa mga ulap. Bakit ganito ang trato sa kanya? Paano humantong sa ganito ang kanyang buhay? Liit na galon, pampaligo sa kanyang kapatid. Ginapakaon ko siya tapos ginaliguan ko siya. Kung ano ang ginapangayo niya sa akin tapos ihatag ko dayon. Naawa kasi ako sa kanya. Pero kafansin mo kada siya kada bata kada kalau gida itu di ketiga na tapi bata. Sa gifa ka nami, kaya kung dosa namin daw ko ndolago kay fifian di tapos padigusan di kami dahadi di. Barawang sitwasyon, simula nung ang isipan ni Jane parang laging nasa alapaap. Alagaan naman. Masakit. Antusan ko din ni ngaya ko da makuha mahagtay. Palangga ko abi siya tapos nang Sa tabi ng kubo ni Damen at ng isa pa nilang kapatid na si Jomar ang pwesto ni Jane para itong scaffolding na gawa sa kahoy kung saan siya pirming nakatalungko. Nasa gilid lang ng bangin. Wala siyang proteksyon sa ulan o sikat ng araw. Kog sa kumasitanan di grangan di o kisin di. Hindi ba siya giniginaw? Hindi kang ginadaman di made. Daman baroy di ako pupandam ko datas. Dahil ako ba na rin na gusto dito ko magpadafag-dafagin. Ya dan tamanan di. Mula ada gue kan kubado siya di priko ka dum nakabaloy di. Tado man siya nakubado man ko duwag daw do naik kan mado. Ko mudan buganda sakko. Ko mudan ka digat gadon sakko na dun din. Umabot nga sa puntong si Jane kinailangan ng ikadena. Masakit man sana pero wala naman kasi kami kasing magaway dahil mahirap lang kami. Drama ka na, di ko sa narang kanina di. Kasi magsakitan di, tao ko dun kasada. Ang mga magulang ng magkakapatid. Dito sa liblib ding barangay ng Lagubang sa kaparehong bayan. Natagpuan ng aming team ang kanilang tatay Martin na matapos mahulog sa bangin nito lang daw nakaraang taon na baldado. Nahulog ako sa balay. Mutong inupisahan sa akong sakit. Pagpasupital ko, buhay ako ka-tindog. Ayon kay Tatay Martin, nagsimula raw magbago ang mga kilos ni Jane taong 2018 nung nabuntis siya sa edad na 18. May lalaki dito sa amon, nag-star upod nila. Pag abot na ako dito, nabatian ko, may nahimo na sila. Mga 3 kabulan, nabalang ko na, nagbuntis na siya. Dada kada nakafansin do kada tagod betro di sigo. Double di kada. Sa ika-5 buwan ng pagbubuntis ni Jane, hiniwalayan siya ng kanyang nobyo. Mabuti na lang daw at ligtas pa rin itong nailuwal ang kanyang anak. Ang 6 na taon na ngayong si Linlin, hindi niya tunay na pangalan. Ang nag-aalaga rito. Kagon diyan ko, kaya yung dagat na bulong. Pagkuman makulong na magagat, agon na may bulong tayo kaniko. Sabi nila, bakit hindi natin ma'am ilapit kay KMGS? Pagkaalam namin ang KMGS, immediate agad na aksyon. Kaya nito lang Huwebes, sa koordinasyon na ginawa ng ating programa, nagkasa ng rescue operation ang provincial government ng Sultan Kudarat at ng kanilang rural health unit. Sa paggabay ng isang nurse na trained sa mga mental health patient, sinubukan nilang kunin si Jane. Nahiga pa naman kami. Nakita ko. Ano si? Ito, lalikan. Nung una, halatang lito si Jane sa nangyayari at ayaw sumama sa rescue team. Wah, ihati ka. Ako na, itanda ko na. Miko, indakan na ako. Balik mo dyan. Balik ko, hinat. Nagwisan. Oo, bang kada? Pajama. Munot ka kumiha.
Pumayag naman itong bumaba. Pero ayaw pa rin niyang magpa-check up. Hanggang naisipan ng barangay na tawagin ang isang importanteng tao sa buhay ni Jane sa pag-asang ito ang kukumbinsi sa kanya. Walang iba kundi ang anak ni Jane na 4 na taon na niyang hindi nakikita, si Linlin. Anak ka ba? Anak, tira ka ba? Anak ka? Ano to? Makalipas ang mahigit 2 taong pagkakagapos, si Jane Hindi lang. nakalaya. At ang matagal niya ng hiling, dinala ng aming team si Jane sa pinakamalapit na pagamutan. May sa assessment namin, may psychosis na talaga siya. Sa kanya kasi during pregnancy, may psychosis na siya. Usually ang psychosis kasi yung imbalances sa mga brain, pwede biological siya, tapos triggered lang siya by stress. Sa ngayon, hindi naman siya violent. Kaya pa naman siya dito sa community. Dapat one is